Mga tol, panoorin nyo 'to. Bibigyan natin 'to ng reaction video ngayon mga kapatid. Eto, may panibagong akusasyon ang China at dito talaga matatawa ka dahil talagang alam mo, maliwanag pa sa sikat ng araw pero itinatanggi pa nila. Ang akusasyon nila mga kapatid na minamanipula lang daw umano ng media yung mga videos ng water cannon attack nila mga kapatid, 'no? Yun ang sabi ng China. Eto mga tol, papanoorin natin 'to mula sa News 5 Everywhere. Yan ang akusasyon ng China sa pagmamanipula umano ng media sa videos ng water cannon attack. Ano yun? Yung videos ng water cannon attack nila, inedit pa ng media, ginawan pa ng ginawan pa ng special effect para magmukhang masama sila. Yan ang ating panonoorin mga tol. At bibigyan natin to ng reaction video. Malamang sa malamang mga kapatid, hindi naman kayo mapapaniwala nitong China kasi ang maniniwala lang naman dito is yung mga grupo ng mga pro-China kasi nga anga-angahan silang lahat eh. 'Di ba? Eng silang lahat eh. Nasa harap na nila yung mananakop pero bulag-bulagan pa rin sila mga tol. So ito, panoorin na natin 'to at bigyan na natin 'to ng reaction video. Kinundena ng mga mamamahayag ang China na minanipula ang mga video ng panibagong panghaharas sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mga barko ng China, kaliwat kanang ng bomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas nitong Sabado. Hindi yan may pagkakaila. So anong tingin ng China rito? Special effects na ginawa ng Pilipinas? Nang ginawa ng Philippine media? 'Di ba? Akala ata nila sa mga Pilipino, Indio. Tapos na yung panahon ng mga Kastila, 'di ba? Iba na yung panahon ngayon mga tol. Hindi na nila maitatanggi 'to. Boat ng Pilipinas nitong Sabado. Hindi yan may pagkakaila dahil nasa pool ito sa mga video na kuha ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at maging ng iba't ibang miyembro ng local at foreign media. Yeah. Ang mga video na yan na nagsisilbing ebidensya sa panghaharas ng China, minanipula raw ayon sa Chinese Foreign Ministry. O yan pati mga media mga tol ngayon pumapalag na. Diba? Nagkakaisa mga kapatid ang buong Pilipinas. Dito nakakatuwa eh. 'Di ba? Dati yung mga media, mga tol, may kanya-kanya rin pinapanigan ng mga politiko 'yan eh. 'Di ba? Binabanatan si ganito, ginagawa ng balitang ganito, dito nagfo-focus. Ngayon, isang media na lang ang nakikita kong ganun mga tol, yung SMNI na lang eh. Sila na lang yung gumagawa ng ganun eh, mga tol eh. Pero eto mga kapatid, yung mga legit na media talaga, eto. No, pumapalag na sila mga kapatid. Akusahan mo ba naman silang minamanipula lang nila yung mga videos dito eh. Sa panghaharas ng China, minanipula raw ayon sa Chinese Foreign Ministry. Dagdag pa nila, sa tuwing nagde-deliver ng supply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, isinasama raw lagi ang mga mamamahayag at hinahayaan silang i-sensationalize sa mga balita at palabasing Pilipinas ang biktima. Biruin mo, kasama yan, no? Kasama yan sa kasunduan ni Duterte at saka ni Xi Jinping. Huwag magsasama ng media. Yun, bawal daw magsama ng media. Eh ngayon, may kasama tayong media. Bakit natin kailangan ng media? 'Di ba? Kasi mga kapatid, ito yung protection natin para maipakita natin sa international community, sa international law, kung ano ang ginagawa ng China sa atin, mga tol. 'Di ba? Ayan ang kinakabuisit nila kasi the truth hurts. Sabi nga ganun eh. Sensationalize sa mga balita at palabasing Pilipinas ang biktima. Ano pa ba? Ay tila hindi na tayo Kabilang ang News 5 sa mga sumama sa resupply mission nitong Sabado at nakita ko mismo kung paano hinarang, dinikitan at binomba ng tubig ng mga barko ng China ang ating resupply boat na unay sa May 4. Parang tanga yung China, no mga tol? Sinasama daw yung media para i-sensationalize at palabasin na Pilipinas ang biktima. O sino gusto nila maging biktima rito? China? Ha? Yung Pilipinas ang Pilipinas ang bully, tapos China ang victim. China nga rito yung nananakit at saka China nga yun ang bobomba ng water cannon. Gusto nila sila pa biktima. Eh di magsama rin sila ng media nila, di ba? Tapos baliktad din nila yung kwento, i-edit nila, gawa nila ng special effects na wala namang lumabas na tubig dun sa water cannon.
Inireport din namin ang maikling video na inalabas naman ng China Coast Guard. Sa video nila, makikita ang isang barko lang nilang nagbuga ng tubig sa UM4. Ibang-iba yan sa video ng AFP kung saan kitang binomba sa likod at harap ang ating bangka. Pinalagan din ng National Union of Journalists of the Philippines ang akusasyon ng Chinese Foreign Ministry. Anila, hindi na didiktahan ng pamahalaan ang pagbabalita sa Pilipinas. Mga sinungaling tong mga to, mga tol. Antindi ng pagiging sinungaling nila. 'Di ba? Antindi. Manang-mana sa kanila yung mga pro-China rito, mga tol, no? Pinapasinungalingan lahat ng mga nangyayari, mga kapatid. Tayo daw ang nagpo-provoke, 'di ba? Lumalabag daw tayo sa kasunduan para namang binding yung kasunduan ni Duterte at saka ni Xi Jinping. Eto mga kapatid, hangga't maaari ayoko sanang pag-usapan yung tungkol sa politika. Kaya pansinin niyo hindi tayo nagre-reaction ngayon sa mga kaganapan sa Senado, sa Kongreso. Pero hindi mo talaga pwedeng alisin ang politika rito kasi may halong politika dahil politiko ang naikipag-usap, mga kapatid, sa foreign policy, sa paggawa ng batas natin dito sa Pilipinas. Politiko talaga. So kailangan talaga nating mapag-usapan 'yun, mga kapatid, hindi puwedeng hindi. 'Di ba? Kasama talaga 'yun sa ating mapag-uusapan, 'di ba? So eto, tuloy na lang natin, mga kapatid. Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP naman, tinawag na lantarang pagsisinungaling ang paratang ng China na minamanipula ang mga video. Insulto raw ito sa integridad ng mga mamamahayag. Nakakaalarma din daw ang tila pagtatangka ng China na busalan ang independent press. Bukod sa mga kuha ng media, patuloy rin sa pangaharas ng China ang karanasan ng mga mismong sakay ng UM4. Tama na, Lord. Napapatawag sila sa langit, 'di ba, mga kapatid? Ay, grabe. So, pati hindi lang Pilipinas, no, pati mga international media, kasi may mga foreign media rin na sumasama minsan sa resupply mission. At sa buong mundo, mga tol, nababalita 'to, hindi lang dito sa Pilipinas. So, hayag na hayag sa international community sa buong mundo, mga kapatid, kung gaano kagarapal yung pagkakapal ng mukha nitong bansang 'to, mga tol, nitong China, no? Lalong-lalo na yung presidente nila, mga kapatid, ay nako talaga. No? So ang gusto nila, mga kapatid, walang media para kung ano man ang gagawin nila doon, mga kapatid, kaya libre-libre sila, walang ano. Sila lang yung maglalabas ng video tapos yun yung totoong minanipula, yung mga video nila. 'Di ba? Yung mga balita nila, yun ang totoong minanipula. Padasal nga raw sila ng maranasan ng pambobomba. 3 tauhan ng Philippine Navy ang sugatan dyan. Akala nga raw nila, katapusan na nila. Itong mga to, kala mo sumabak sa gera, 'di ba? Sa resupply mission lang sila papunta. Supposedly dapat nga wala ngang mangyayari sa kanila kasi maghahatid lang sila ng resupply, 'di ba? Tubig, pagkain, at kung ano man yung iba pang mga dala nila doon. Pero ito yung naranasan nila, mga tol. Bakit? Kasunduan ni Kasunduan ni Digong eh. O, 'di ba? Ang dami pa rin nagtatanggol doon, mga tol. Ang nangyari po kasi naman parang run for ano na kami. Kanya-kanyang tago. May nag-iwalay na kami. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, ang water cannon attack ay ang pinaka-agresibo at pinakamapanganib na ikinilos ng China kumpara sa mga nakaraang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yung pressure ng water was enough to throw one of our personnel yung tinamaan. Kung natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon, ano. But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons. Sa kabila niyan, iginiit ng AFP Western Command na walang makakapigil sa pagpapatuloy ng resupply mission ng Pilipinas. Ito nga sabi ng AFP, mga kapatid, maximum tolerance ang kanilang ipapatupad, mga tol. Sa madaling salita, hindi sila gagante, hindi nila gagayahin yung ginagawa nitong China, mga tol. Ipaglalaban nila yung ating karapatan sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pakikipagdialogo, pero hindi sila gagante, mga tol. No? Ano yan? Salungat yan sa ipinagdidikdikan sa ulo natin ng mga pro-China ni Harry Roque, di ba? Na pinoprovoke natin ng China kasi gusto daw nang dalhin ng administrasyon sa gera etong ating pinaglalaban sa West Philippine Sea. Yun ang ipinantatakot nila, mga tol, sa kanilang mga tagasunod, no, para usigin din, para batikusin yung ginagawa ni PBBM. Tignan niyo yung sinasabi ng dating speaker, mga tol, si pangalan nito, Alvarez ba 'yon?
'di ba? 'Wag daw gumawa ang President Marcos ng magdadagdag ng escalation, bumaba na lang daw siya sa puwesto. Sinong ipapalit niyo? Yung VP na tahimik nga sa mga ganitong issue, 'di ba? Well, anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong ating napanood? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.